Marahil marami ang nagtatanong sa inyo o nagtataka kung bakit kailangan ko pa i-registered ang sarili ko sa BAR as a business owner, as a virtual assistant o mas kilala nating freelancing. Ano nga bang mga naging dahilan kung bakit napagdesisyonan ko na i-registered sa BAR ang aking business as a virtual assistant or nag-offer ng service sa freelancing. Unang-una sa lahat ng rason, ito ay kailangan ko sa US visa. Nung nagre-research ako at nanonood ako sa mga YouTube, TikToks ng mga process about getting US visa or kung saan mang bansa yan, basta kumukuha ka ng visa, ay isa sa mga hinihingi sa kanila ay ang ITR or income tax return. Correct me if I'm wrong guys, but ito ang unang dahilan kung bakit napagdesisyonan kong kumuha nito. Pangalawang dahilan, kung kayo ay may mga balak na mag-process ng house loan, car loan, or kung anumang klase ng loans yan about pwede ring mga credit card or sa mga bangko, again, yung mga sinasabi ko is based sa aking research at based sa mga na-experience ko lamang at kung sa iba sa inyo ay hindi na-experience to, then good for you. Ngayon, sabi ko na sa inyo mga dahilan kung bakit napagdesisyonan ko na i-registered ang aking sarili as a virtual assistant para makapagbayad ng tax at makapagpatuloy ng bayad ng tax. Kasi nga simula nung tumigil ako mag-work sa corporate, specifically sa call center industry, ay tumigil na rin ang aking pagbabayad ng tax since hindi na ako under sa kung ano mang kumpanya. Dami na dyan ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth at yung tax. Kaya ngayon, napagdesisyonan ko na iproseso ang lahat ng ito and nandito tayo ngayon para i-share ang aking experience sa pag-file dito. I-share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin at kung ano yung mga na-miss ko bago ako pumunta ng BAR branch. Para sa mga makakapanood dito ay may iwasan nyo to at maging handa kayo. A few weeks ago, nanood muna ako ng mga YouTube, TikTok kung paano naging proseso ng ibang mga freelancers sa pag-file nila ng business as a virtual assistant. Nakita ko doon ang mga requirements na sinabit nila sa TIN ID, Valid ID, PSA or Birth Certificate, 1905 and 1901, Book of Accounts, o mas kilala nating columnar. And then after a few weeks, napagdesisyonan ko, nag-schedule ako sa sarili ko na okay, ngayong araw na to ay pupunta ako dahil ang akala ko ay kumpleto na ang aking requirements. At pagpunta ko nga doon at dumating ako doon ng mga alas 8. Dahil alam ko, ang bukas ng BAR ay alas 8. Well, may magko-comment dyan panigurado, ay dapat naging mas maaga ka kasi government yan, may pili yan for sure. Bago pa lang yung bukas ng mismong government office. Well, yes, I expect that kasi nung dati nasa corporate world ako, nag-aasikaso ako ng BAR dati is umabot lang naman ako ng mga 2 oras o pinakamatagal na yung 3 oras. So sabi ko, okay, not bad kahit di ako pumila ng maaga. Doon ako nagkamali. Sa pagdating ko doon ng mga alas 8, sobrang haba na ng pila. Unang-unang mong ihahanda sa lahat ay yung sarili. Pangalawa, ang pasensya. Bakit? Pagdating ko doon ng alas 8, ang nakuha kong number ay number 68. At ang number pa lang sa screen na tinitignan ko ay number 2. Ang layo sa katotohanan. Nakita ko sa labas ay hanggang 5 lang sila. Okay, sabi ko maaga pa naman, kaya pa to, aantayin natin. At habang nagkukentuhan kami nung isang tao doon, ay bigla niyang sinabi, may OTR ka na ba? Ano po yung OTR? Occupational Tax Receipt. Doon ako parang nanghina. May kulang pa pala akong requirements. Sabi niya, sige, wala kang problema. Matagal pa naman yung number. Pwede ka pang kumuha. So, ang nangyari, ang ginawa namin ni Mrs. ay dala-dala namin yung number. Lumabas kami, pumunta kami ng munisipyo kung saan yung address ko, which is dun sa branch na kinabibilangan namin sa RDO is medyo dalawang city yung pagitan. And drive kami mga 30 minutes papuntang munisipyo para kumuha ng OTR. And yung OTR guys, it cost me 450 pesos. The good thing about it is mabilis lang namin nakuha yung OTR as in nanghingi lang ng ID, chinek yung address, then binigyan ng resibo as proof of occupational tax receipts. At pagbalik namin doon ay halos alas 2 na ng hapon. Nag-antay kami hanggat umabot ang alas 5. Unti ng paunti yung mga kasama namin na nakaupo sa labas dahil nga may napaprocess na. Habang nag-aantay kami, siguro noong mga time ng alas 5 na is mga nasa 50 na yung number at ang number ko guys ay 68. And alas 5 na. Ibig sabihin nun,
Ano ang chance ko na makaabot at ma-process? Antay kami. Then may nakausap ako na isang tao na nagpakabog na naman ang aking dibdib. Ang tanong lang naman niya sa akin ay, meron na ba kayong sales invoice? Ha? Ano po yun? Yun ang sagot ko. Pinakita niya sa akin yung layout ng sales invoice at isa pala yun sa requirements. Sa dami-dami ng pinanood ko sa YouTube, TikTok, ay wala naman akong nakitang sinabi doon na sales invoice. So, anong nangyari nun? Wala akong sales invoice. Inantay ko na lang na matawag ako ng teller at chinek niya yung mga meron ako. At ang sabi doon sa akin ng teller is kailangan magpagawa kayo ng invoice nyo, ng layout nyo, authorized printing service ng BIR. So, meron nun sa labas, may isang poster doon, may listahan doon kung saan yung mga authorized printing shop or yung mga tao na authorized na mag-fill up doon sa 1905 tsaka 1901. Correct me if I'm wrong, pero sa 1905 yata yun. Ito yung form or kung saang part sila dapat mag-fill up, pati yung pinaka-registration nila na authorized sila mag-print ng invoice. At ayun na nga, pagtapos ko dun sa teller, since hindi na nga maproseso yung aking papel, dahil nga wala ng system, at alas 6 na rin, sabi niya, bumalik ka na lang bukas, tignan mo yung mga authorized printing shop o mga tao na pwedeng mag-asikaso sa sales invoice mo. So tumingin ako doon, habang tinitignan ko at naghahanap ako ng malapit sa aming bahay, ay may lumapit sa aking tao. Sir, naghahanap pa kayo ng authorized printer ng sales invoice. Opo, doon niya na sinabi na Dito na lang po kayo, 1.5 lang. 1.5. Hindi pa medyo mahal. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, check natin yung price kung may pagkakaiba. So, naghanap ako, yung mas malapit sa amin. Nagtanong ako magkano is 1.5. Sabi ko, why not? Doon na lang din ako magbawa, which is mas malapit doon. Kinabukasan, ang ginawa ko, tayo ko nga magbukas yung shop na sinasabi ko na para doon sa printing or service invoice. At dumating nga yung authorized person na mag-fill up doon sa form. Okay na, kompleto na ako. At pagdating ko doon, nung tinawag na ako, sabi sa akin ng teller, Sir, okay na yung papel mo. Pero hindi namin ito ma-process pa kasi naghang yung system. Balik po kayo mamayang hapon ng alas 3 para po i-claim yung certificate ninyo. Doon natapos ang experience ko sa pag-registered. Habang ginagawa ko tong video na to is naantay ko na lang mag alas 3 ng hapon para makuha ko yung certificate at yung aking book of accounts. Sana may natutunan kayo guys, and I hope this also will prepare you kung ano ba yung mga requirements na kailangan nyo ihanda bago kayo pumunta sa BIR. Alam ko magulo yung medyo yung pagkakakwento ko kasi magulo nga yung mga naging experience ko. But by end of this video, gagawa ako ng list kung ano yung mga requirements na kailangan nyo dalhin at kung ano yung mga kailangan nyo. At lalagay ko na rin yung mga presyo kung magkano yung gastos ko sa buong proseso sa pag-registered as a virtual assistant. Hope to see you again, guys. This is again Ricky, as your virtual assistant.